Ang bayan niya'y di mahihiwalay.
po tayo, mga mahal na kapatid. Manaming Diyos, maraming salamat po, Ama. Muli naming nasapit ang banal na sandaling ito ng aming pagsamba. Salamat po, hindi mo kami pinababayaan sa araw-araw ng aming buhay, sa aming mga paglalakbay. Ikaw ang lagi naming kasama. Ikaw, Ama, ang laging nag-iingat at nagliligtas sa amin sa maraming kapahamakang nagaganap sa mundong ito. Maraming salamat po na sa kabila po ng mabigat na pagsubok na patuloy naming pinagdaraanan, nakapagpapatuloy kami, Ama, sa aming mga paglilingkod sa iyo. Lagi naming hinahanap ang mga pagsamba. Nananatili sa puso namin ang iyong mga salita. Nagpapahalaga sa iyong mga kalooban. Salamat ng napakarami. Matibay na katunayan po ang lahat ng ito. Namamalagi ka sa buhay namin. Hindi mo kami kailanman itinakwil. Ikaw ang dumampot sa amin, aming Ama. Ikaw ang nagtaguyod sa amin araw-araw. Kaya hanggang ngayon ay naririto kami. Nakaharap pa rin kami sa iyo. Nakatalaga kaming sumamba sa iyo. Paging dapatin mo sana kaming muli na magkakapatid. Patawarin kami, Ama, sa aming mga sala. Linisin mo ang aming buong pagkatao. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Niluluwalhati ka po ng aming mga kaluluwa. Panginoong Yesus, salamat ng marami sa iyo. Patuloy mo kaming binibigyan ng kaaliwan sa aming mga paglalakbay sa mundong ito. Lagi ka naming kaagapay. Naroon ka lagi sa panahon ng aming pangangailangan. Sa panahon na kailangan namin ng saklolo. Panginoong Yesus, ikaw ang laging nagbibigay sa amin ng lakas. Ibinibigay sa amin ng Ama ang aming mga kahilingan. Sapagkat ikaw ang laging namamagitan sa amin sa Ama. Kabagan mong tanggapin kaming lahat. Tanggapin mo ang aming mga pagpupuri. Sinasamba ka namin, Panginoong Yesus. Muli mo kaming ipamagitan sa Ama. Maawa ka po. Muling basbasan ng iyong mga anak. Tanggapin namin ang biyayang espiritual na nakalaan para sa amin. Panginoong Diyos, maawa ka pong mamalagi kaming matibay na nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusugo mo sa mga huling araw. Ang mga aral na kanilang itinuro sa amin, siyang patuloy naming sinasariwa sa bawat pagsamba namin upang patuloy naman itong maging gabay at tanglaw namin makarating kami sa aming kaligtasan. Tulungan mo pong patuloy kaming maging mananampalataya, maging tagatupad ng iyong mga kalooban para patuloy kaming maging karapat-dapat sa iyo. Magalang po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Mga mahal na kapatid, sa nagdaang pagsambapo natin ay pinatunayan sa atin ng Biblia na upang magkaroon ng kabuluhan ng mabubuting gawa ng tao, ay dapat siyang maging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Tiniyak ng Panginoong Jesucristo bilang puno ng kanyang mga sanga, alalaong bagay ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, ang siyang magbubunga ng kabanalan. Ano po ibig sabihin? Ang kanilang mabubuting gawa ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos at maghahatid sa kanila sa kaligtasan. Bakit po kung ang tao ay kaanib sa Iglesia ni Cristo? Ang kanyang mabubuting gawa ay magiging katanggap-tanggap sa Diyos. Di ba't nagkakasala din naman sila na dapat panagutan? Opo. Subalit ang sabi ng Biblia sa Efeso 1:4, bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Paano po ito nangyari? Ang sabi sa talatang 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. E tayo nga ba ang tinubos ng dugo ni Kristo? Sa Gawa 20:28, sa salin ni Ginoong Lamsa, opo, paliwanag ang pahayag ng Biblia. Ang Iglesia ni Kristo na pinili niya ng kanyang dugo. Kung gayon, hindi po lahat ng tao ang nakitabang sa kamatayan ng Panginoong Jesucristo. Hindi po maaaring panagutan ng Panginoong Hesus ang kasalanan ng mga nasa labas ng Iglesia ni Kristo sapagkat hindi sila sangkap ng kanyang katawan. Hindi rin sila sanga ng Panginoong Jesucristo. Kaya hindi nila magagawang magbunga ng mabubuting gawa. Tayo lamang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo ang tinubos ng dugo ni Kristo. Kaya tayo rin lamang ang napatawad sa kasalanan. E ano po ang ibinunga sa mga pinaghandugan ni Kristo ng kanyang sarili pagkatapos na sila'y mapatawad at malinis? Sa Tito 2:14 ang sabi ng Biblia na naghandog ng kanyang sarili si Kristo upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo. Natatandaan niyo ang pahayag sa Roma 7:22-23 sa nakaraang pagsamba na ang tao ay naging bilanggo ng kasalanan. Kaya hindi niya magawa ang mabuti na kanyang hinahangad. Subalit ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo na tinubos ni Kristo, ang sabi rito, na naghandog ng kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasalanan, lahat ng kasamaan at linisin tayo. Ano layunin ng Diyos? Ang sabi pa, upang maging kanyang sariling bayan na masigasig sa paggawa ng mabuti. Tayo po kung gayon ang isinalaga ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa mabubuting gawa. Tayo po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na sariling bayan ng Diyos na masigasig sa paggawa ng mabuti. Huwag sanang masayang, mga kapatid, ang saga ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Lagi nating bigyan ng masamang pagpapahalaga ang pagkakatalaga sa atin bilang bayan ng Diyos sa mga huling araw na masigasig sa paggawa ng mabuti. Paano natin patutunayan ang pagpapahalaga sa pagkakatalaga sa atin ng Diyos bilang bayan niya na masigasig sa mabubuting gawa? Sa Efeso 5:16, sabi ng Biblia mula sa The Living Bible, don't be fools. Be wise.
Make the most of every opportunity you have for doing good. Gamitin nating lubusan ang bawat pagkakataon sa paggawa ng mabuti. Kaya, ngayong masama po ang takbo ng daigdig, lalo naman tayong magsikap na gumawa ng mabuti. Mientras sumasama ang mundo, lalo po namang maglingling tayo sa mga kabutihan at kaswiran. Lalong mahayag sa sanlibutan na tayo ang mga anak ng Diyos na masigasig sa mabubuting gawa. Hanggang kailan tayo dapat magpakabuti upang maisiguro po natin ang kaligtasan at ang tunay na buhay? Pwede bang tumigil sa paggawa ng mabuti? Anong masamang ibubunga kung ang matuwid ay humiwalay sa kaswira o tumigil sa paggawa ng mabuti? Sa halip ay gumawa ng masama. Sa Ezekiel 18:26, ang sabi ng Biblia, pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang kaswira at gumagawa ng kasamaan at kinamamatayan, sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Paano po yung mga nagawa niyang mabubuti nung una? Hindi ba yun aalalahanin ng Diyos? Hindi ba yun ikukonsidera ng Diyos? Sa talatang 24, walang aalalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa. Sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang at sa kanyang kasalanan na kanyang ipinagkasala. Sa mga yaon, mamamatay siya. Linaw po yun, mga kapatid. Hindi po aalalahanin ng Diyos yung mabubuting ginawa natin nung una. Kung sa bandang huli ay nagpakasama tayo. Kaya huwag tayong papayag na masayang ang ating mga naging pagsisikap, pagtitiis at mga sakripisyo sa pagsunod sa Diyos. Huwag po tayong papayag na pagkatapos ng mahabang panahon ng ating mga pagsisikap sa paggawa ng mabuti, ay mamamatay din pala sa kaparusahan sa apoy dahil naging masama sa huli. Kaya huwag nating ipitigil ang paggawa ng mabuti. Ang pagsunod po sa mga kautusan ng Diyos ay hindi panahon, kundi sa lahat ng panahon hanggang kamatayan. Paano ang mga tao ng Diyos na naging masama, subalit nagpa siyang magpakabuti at maging masunurin sa mga kalooban ng Diyos? Ano batas ng Diyos kung ang kanyang lingkod ay nagpa siyang magpakabuti mula sa kasamaan? Sa Ezekiel 18:21, ang sabi ng Biblia, pagka ang masama ay humihiwalay sa kanyang kasamaan na kanyang nagawa at gumawa ng tapat at matuwid, kanyang ililigtas na buhay ang kanyang kaluluwa. Siya'y walang pagsalang mabubuhay. Siya'y hindi mamamatay. Paano ang mga kasamaan niya noong una? Sa talatang 22, wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa, ay mabubuhay siya. Ano po mahalagang maunawaan natin, mga kapatid? Dapat tayong manatili sa paggawa ng mabuti hanggang kamatayan upang maligtas at mabuhay ng walang hanggan. Kawawa, mga kapatid. Mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, pero nabubuhay sa kasamaan. Iniisip nila, Iglesia ni Cristo naman sila. Dating ng araw ng pag-uhukom, ligtas sila. Hindi. Napakalinaw ng batas ng Diyos. Kapag dinatan sila ng kamatayan o ng araw ng pag-uhukom sa ganoong kalagayan, nabubuhay sa kasamaan, sa bisyo, tapos na ang pasya ng Diyos. Sila'y mamamatay.
sinayang lamang nila ang kanilang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na ganitong ating maging wakas. Huwag tayong ihiwalay sa kabutihan at katwiran. Maging mabait na tapat na sumusunod tayo sa mga kautusan ng Diyos. Bakit? Ano kapalaran? Ang naghihintay sa mga hinirang na mabait at tapat sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Sa awit 125:4, sabi ng Biblia, ang mga mabait na tapat sumunod sa iyong kautusan. Sana'y pagpalain mo sila, O Panginoon, sa kanilang buhay. Makaswid sa buhay pa lamang na ito, mga kapatid, ay ibabasbas na ng Diyos ang mga pagpapala sa ating buhay. Pagpapalain niya ang ating mga paggawa o ang anumang ating ikinabubuhay. Pagpapalain niya ang ating pisikal na katawan ng kalakasan at kalusugan na kung magkasakit man ay pagpapalain tayo ng kagalingan. Hindi papayag ang Diyos na maging dahilan ng karamdaman para hindi tayo makapagsilbi sa Kanya. Pagpapalain ng Diyos ng tagumpay ang mabubuting hangarin ng mga magulang. Pagpapalain ng Diyos ng katuparan ng mga pangarap ng mga anak. Higit po sa lahat, pagpapalain tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan sa araw ng paghuhukom. Mga mahal na kapatid, ano po ang maaaring itumbas o ibayad natin sa kadakilaan ng mga pangakong ito ng Diyos kung tayo'y mamamalagi sa paggawa ng mabuti hanggang wakas? Ano po inaasahan sa atin ng Diyos? Kung magdanas man tayo ng mga kahirapan, hirap ng kalooban dahil sa mga pagsubok at pag-uusig, hirap ng isipan dahil sa kaiisip ng mga intindihin sa buhay, hirap ng katawang laman dahil sa mga karamdaman at pagod sa mahirap na trabaho. Anong inaasahan sa atin ng Diyos? Sa Job 4:5 hanggang 7, ang sabi ng Diyos, pero ngayong ikaw na ang dumaranas ng kahirapan, tila ikaw ang naghihina at naguguluhan. Hindi ba't kapag may takot ka sa Diyos at namumuhay ka ng matuwid, magdudulot ito sa iyo ng tiwala at pag-asa? Sa makaswid, hindi tayo dapat manghina at mawalan ng pag-asa. Ano gusto ng Diyos? Magtiwala tayo at lubos na umasa sa kanyang mga pangako. Ano mang hirap ang ating pinagdaraanan sa ngayon ay hindi dapat maging dahilan para tayo ay mabahala at manlumo. Ano dapat nating isipin? Ang sabi ng Diyos, isipin mong mabuti. May tao bang matuwid at walang kasalanan na napahamak? Mga kapatid, masisira po ang mundong ito at ang lahat ng mga bagay na naririto. Ngunit ang pangako ng Diyos kailanman ay hindi po masisira. Kanino? Sa mga lingkod niyang tapat na sumusunod sa Kanya at masigasig sa paggawa ng mabuti. Sa realidad ng ating buhay, totoong-totoo ito. Bakit ba tayo nakapagpapatuloy hanggang ngayon? Sa kabila ng mahigpit na pag-uusig sa atin, sa kabila ng bigat ng mga pagsubok, bakit hanggang ngayon ay nagsisikap tayong maisakatuparan ng mga kalooban ng Diyos kahit nanapis ang ating mga tiisin sa buhay? Dahil hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Sa panahong ito na napakahirap na lakbayin, lalo nating nakita ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Lalong nabatbat tayo ng mga patutuo ng mga gawa at himala ng Diyos sa ating. Isang araw mula ngayon, ang ating mga pagluha at kalumbayan ay magiging kagalakan at pagdiriwang doon sa bayang banal, magpakailan-kailanman. Gamitin nating inspirasyon ng pangakong yon ng Diyos upang lagi tayong magpanibagong lakas
at magpanibagong sigla sa ating pakikipaglaban sa nasaigdig na ito, ay lagi nating maipagpatuloy ang paglilingkod sa Diyos. Yayamang ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa atin. Lalo nating ipakita sa Kanya ang ating katatagan, ang ating katapatan sa Kanya. Na anuman ang mangyari pa sa ating buhay, anuman ang dumating pa sa mundong ito, hindi natin ititigil ang paggawa ng mabuti. Magpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At siya lamang ang ating paglilingkuran. Siya lamang ang ating sasambahin. Siya lamang po ang susundin natin sa ating maawa sana ang Ama. Nabasbasan niya bawat isa sa atin sa ating pagdulog sa Kanya ngayon. Tumayo kayo mga kapatid at tayo po'y mananalangin. Ama na aming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti mo sa amin. Dinala mo kami sa tunay na iglesia. Nagkaroon kami ng tunay na pananampalataya. Ang paglilingkod at pagsamba namin, sa pagsambang tinatanggap mo at binibigyan ng halaga. Kami ang hinahanap mo na mag-ukol sa iyo ng paglilingkod at pagsamba. At kami rin po ang inaasahan mo at itinalaga mo sa mabubuting gawa. Inaasahan mo kaming maging masunurin sa iyo sa katuparan ng lahat ng iyong mga kautusan. Hindi lamang po kung may pagkakataon, kundi sa lahat ng panahon. Ito ang inaasahan mong gagawin namin sa anumang kalagayan ng aming buhay. Narito kami ngayon, o aming Ama. Di man nakataas ang aming mga kamay. Puso namin ang nangangako sa iyo. Isa sa katuparan namin ang lahat ng iyong mga kalooban. Gagawin po namin ang iyong ipinagagawa sa amin. Gagawin namin ang mabubuting gawa na inaasahan mo sa amin. Ano man ang maging kalagayan ng aming buhay, sa kasaganaan o sa kahirapan, sa kaligayahan at sa kalungkutan, maalwan man ang buhay o mabigat, magpapatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Hindi namin pababayaan ang mga pagsamba. Mabubuhay kami ng malinis at masuwin. Huwag mo lamang kaming pababayaan, Ama, sa araw-araw ng aming mga buhay. Pag natatanaw mo kami, nagsisikap gawin ang mga kalooban mo. Maawa ka, lagi mo kaming lingapin. Matupad sa amin ang iyong mga pangako. Huwag mo kaming bibitiwan. Huwakan mo kaming mahigpit. Kami at ang aming sambahayan, ang mga anak ng iyong mga lingkod. Huwag mong kalilimutan. Maawa ka po. Tulungan mo po mapanuto sa kanilang buhay. Sa paraang pailalim sila sa iyong mga aral. Paalagaan mo lang mga bagay na espiritual. Higit sa mga bagay na panlupa. Ang lahat ng mga bagay sa lupang ito, lahat ay masisira at mawawala. Ngunit ang iyong mga pangako ay mananatili. Sa takdang panahon, kung kami magiging karapat-dapat, makakasama kami sa iyong mga hinirang, natatanggap ng iyong mga pangako. Pangako mong wala ng kasiraan. Isang buhay na malwalhati sa piling mo. Isang buhay na pawang kapayapaan at kaligayahan.
Yun ang pangarap ng iyong mga anak. Yun ang hinahangad ng mga magulang na matupad din sa aming mga anak na kaming lahat ay magsama-sama sa pananahanan sa bayang banal. Kaya basbasan mo bawat pamilya. Panatilihin mo kaming nagkakaisa sa matatag na paninindigan sa panig mo na maglilingkod at sasamba kami sa iyo. Susunod kami sa iyo. Ano man ang mangyari sa buhay, hanggang wakas. Wakas man ang aming buhay o wakas ng mundo. Ano man ang maunay, isasagad namin ang mga paglilingkod sa iyo upang matamo namin ang buhay na walang hanggan. Panginoong Yesus, ipamagitan mo kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan. Kahabagan mo kami, Panginoon. Tandaan mo na po kaming lahat. Isama mo kami sa iyong kaharian. Makarating kami sa bayang banal sa piling ng ating Ama. Ama namin Diyos, tulungan mo po ang mga anak mo hanggang ngayon ay nagtatago. Saan man sila naroon, wag mo silang pababayaan. Lalo na ang naiwang pamilya ng kapatid na Iranyo Manalo. Patuloy mong ipagkaloob ang kanilang pangangailangan. Kapatid natin, ipagalingin sa kanyang karamdaman. Lagi mong ibigay ang kaaliwan at maginhawang pakiramdam. Ang mga nasa kulungan pa rin hanggang ngayon, hindi sila mawawaglit sa aming mga panalangin. Maawa ka po sa mga panahong ito. Ingatan at ipagsanggalan mo sa mga taong naghahangad ng kanilang kapahamakan. Silihin mo ang iyong pagkukup sa kanila. Higit po sa lahat, pagkaloob mo na po sa kanilang katarungang kanilang hinahanap. Makalaya na po sila. Baka piling na nilang muli ang kanilang pamilya. Panginoong Diyos, sumasampalataya kami. Narinig mo ang aming mga panalangin. Muli mong binasbasan ang iyong mga anak. Magpapatuloy kami sa mga paglalakbay. Ikaw pa rin ang aming kasama at patnubay. Pinagaling mo ng lahat ng mga may karamdaman sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Tatapos na po tayo mga gandang araw.